Magandang gabi po sa bawat isa. A blessed evening po sa bawat isa. Sa gabi po na ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral at pagbulay-bulay po ng mensahe po ng Panginoon na gusto po nang iparating sa atin sa oras po na ito. Pero bago po tayo mag-start sa ating pag-aaral, tayo muna po isumandaling manalangin. Tayo po manalangin na. Ama namin na dakila, mga Panginoon sa lahat. Lord, salamat patuloy sa time na binigay sa amin. Salamat sa opportunity patuloy na pinagkakaroon sa amin. Sa oras po na ito, na patuloy na manguna, kayo patuloy na makita sa pag-aaral po namin ng iyong salita sa gabi po na ito. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, kung meron po tayo mga Biblia or Bible sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan, buksan po natin yan sa aklat po ng Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Basahin ko po sa inyo, sabi po niya dito, "So then, as often as we have to chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith." Or sa Tagalog naman po, sabi po niya dito, mas maganda po siya sa Tagalog, "Samantalain natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Ang ganda po ng ating mensahe sa gabi po na ito. Pero para mas maintindihan pa po natin kung ano po talaga yung linalaman ng ating topic po ngayon sa gabi po na ito, babasahin ko muna po sa inyo ang verse 6 hanggang verse 10 para mas maintindihan po natin kung ano po talaga nilalaman ng passage po natin. Sabi po dito sa verse 6, "Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bagahinan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan." Verse 7, "Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inaasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin." Verse 8, "Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. At ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan." Verse 9, "Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa." Verse 10, sabi naman po sa verse 10, "Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Ang ganda po ng topic po natin ngayon, ang saan na do good, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa o sa ating kapwa mananampalataya. Yung title po ng mensahe po natin sa gabi po na ito, "Do good and leave the rest in God." Do good and leave the rest in God. May dalawang lalaki po ako na nakilala na si Alex tsaka si Jason. Yung dalawang lalaki na to, iba po yung way ng paglakad ng life nila. Iba yung way ng paglakad ng life nila dito po sa mundo. Titignan po natin kung ano po yung pagkaiba ng way of life nila, way of living po nila. Unahin na po natin si Alex. Si Alex po, hindi po siya Kristiyano. Hindi po niya tinanggap yung Panginoon bilang Diyos ng kanyang tagapagligtas. Pero pinagpala po siya ng Panginoon. Isa po siyang successful man. Marami po siyang business. Marami po siyang business na kaya niya bilhin lahat ng gusto niyang bilhin. Kaya niyang kunin lahat ng gusto niyang kunin. Si Alex po, nakatira po siya sa may San Fernando. Isa po siya sa pinakamayaman sa lugar po nila. May gift naman po na binigay po yung Panginoon sa kanya. Gift po niyan tumulong sa kapwa. Si Alex, tumutulong po siya na hindi bukal sa kanyang puso. Tumutulong po siya sa mga kapwa niya. Pag may nakita siya naghihirap, tumutulong lang siya kasi naaawa siya. Wala yung heart niya sa pagtulong. Alam niyo po, dumating yung time na nakasalubong niya po yung pastor sa lugar nila na kung saan yung pastor nag-evangelize siya. Nasalubong niya yung pastor. Tinanong siya yung pastor. Tinanong si Alex. Sabi niya kay Alex, "Alex, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit ba? Or sa impyerno?" Sagot po ni Alex, "Sa langit, pastor." Bakit? Sabi naman ni pastor, kasi tumutulong ako, gumagawa ako ng mabuti
sa aking kapwa. Tinutulungan ko yung mga mahihirap. Kaya alam ko sa langit ako pupunta. Ayun po pala yung mindset niya, kaya ayaw niya tanggapin yung Panginoon sa buhay po niya. Na tumutulong lang siya sa kanyang kapwa, makakapunta na siya sa langit. One time, dumating yung araw na pinalo siya ng Panginoon, nawala lahat sa kanya. Simula sa pagiging mayaman, naghirap po siya. Ngayon na papunta tayo sa buhay ni Jason. Si Jason, isa po siyang Christian. Matagal na po siyang Kristiyano. Tinanggap na po niya yung Diyos sa kanyang buhay. Alam na po niya yung tama at saka mali. Mahirap lang po si Jason. O sabihin na po natin na may kaya lang siya sa buhay po niya. Alam nyo, si Jason, may gift din siya. Kamukha ni Kay sa life ni Alex. Gift niya tumulong sa kapwa. Si Jason, tumutulong siya sa kapwa bukal sa kanyang puso. Tumutulong siya na hindi naaawa sa kanyang kapwa. Diba? Dapat ganyan po tayo po mga Kristiyano. Tumutulong tayo na hindi naaawa sa ating kapwa. Nandyan yung willingness natin, nandyan yung heart natin sa pagtulong sa ating kapwa. Alam niyo po yung mindset po ni Jason, abang ginagawa po niya to sa buhay po niya. Everyday pag may nakikita siya, tumutulong siya sa kanyang kapwa. Yung mindset po ni Jason dito, tayo po niya dito, ang mabuting gawa ay hindi lamang sa mga material na bagay. Diba? Nasabi niya, pag gumagawa tayo, hindi lang sa mga material na bagay. Pag tumutulong tayo, hindi lang sa material na bagay. Diba? Tayo mga Kristiyano, pag tumutulong tayo, hindi lang sa material na bagay. O sinasabi, pag may nakita tayo, may kapatid natin na nangangailangan, nangangailangan ng pagkain, bigyan natin ng pagkain, bigyan natin ng pera. Pero sinasabi, mindset po ni Jason dito, hindi lang po sa mga material na bagay. Pwede natin tulungan yung mga kapatid natin sa pamamagitan ng panalangin. Pag tumutulong tayo, willingness, yung heart natin, dapat nandyan. Kaya one time, dumating yung araw na si Jason pinagpala siya ng Panginoon. Siya naman po ay yumaman siya. Yumaman siya dahil pinapakita niya yung pagiging mabuting mananampalataya po niya. Pinapakita niya yung pagiging good example po niya sa iba. Tumutulong sa kapwa. Alam niyo po sa buhay po ba natin, sa mga ginagawa natin, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na tama ba itong ginagawa natin, mali pa itong ginagawa natin. Hindi po ba? Sa lahat po ng ginagawa natin, tayo lang po nakakaalam kung ano man po yung ginagawa natin. For example, nasa isang kwarto tayo. Isang kwarto. Di ba? Bago tayo matulog, anong ginagawa natin? Gumagawa pa tayo ng mabuti? Gumagawa pa tayo ng masama? Naglilinis ba tayo? Ganyan. Tayo lang po ba nakakaalam ng ginagawa natin kahit mag-isa lang doon tayo sa kwarto? Hindi po. May isa na nakakaalam po sa lahat po ng ginagawa po natin ay yung Panginoon. Sa madaling salita, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Alam po ng Panginoon kung gumagawa tayo ng mabuti. Alam ng Panginoon kung gumagawa tayo ng masama araw-araw. Alam din ng Panginoon kung nakikinig tayo sa oras na ito. Alam ng Panginoon kung ano laman ng puso natin sa oras po na ito. Kasi yung Panginoon, everyday kasama po natin. Everyday, hindi mawawala yung paningin ng Panginoon sa atin. Kaya yung gusto lang po na ituro ng Panginoon sa atin ngayon ay gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Pakita natin yung pagiging Christ-likeness natin. Pakita natin yung katangian ng Panginoon kasi tinanggap na natin yung Panginoon sa buhay natin. Alam na natin yung tama at mali. Pakita natin yung likeness natin sa mga tao, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pakita natin yung pagiging good example natin sa mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtulong o gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. So kahit sa mga kapwa natin mananampalataya, example lang po, lahat po tayo dito Christian na sa church. Lahat tayo nanghihina tayo pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon. Lahat tayo napapalayo na sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pero meron isang mananampalataya na grabe yung init niya sa Panginoon. Yung mananampalataya na to, na gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng way, gumawa siya ng magandang paraan para yung mga kagaya niyang kapatid niyang mananampalataya bumalik yung init sa Panginoon.
Gumawa siya ng mabuti. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, importante ang paggawa ng mabuti sa buhay po natin mga bilang isang Christian. Bilang isang Christian. Kaya may isa lang pong gustong iwan yung Panginoon sa atin sa gabi po na ito. Kung gusto pong iwan ng Panginoon sa atin sa gabi po na ito na sabi dito, wag tayong magsawa gumawa ng mabuti sa Panginoon. Alam niyo, marami mga tao ngayon, kahit mga Kristiyano, nagsasawa silang gumawa ng mabuti. Nagsasawa sila na lagi na lang ako yung nagpapatawad. Lagi na lang akong taya pag tayo labas, pag tayo kumakain sa labas. Diba? Nagsasawa na sila sa paggawa ng mabuti. Pero sabi po ng Panginoon, wag po dapat tayong magsawa na gumawa ng mabuti sa ating buhay. Lalo na sa ating pong mga Kristiyano. Sabi din po niya dito, walang Kristiyanong pagod, lalo na kung para sa Panginoon yung ginagawa natin. Walang Kristiyanong pagod, lalo na sa Panginoon yung ginagawa natin. Pag pumupunta tayo sa ministry, pag uma-attend tayo sa mga ministry activities na binibigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga namin nila pastor, kahit pagod tayo sa mga ministry binibigay ng Panginoon, andun naman yung kasiyahan sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaya pinasanasabi ng Panginoon na dapat walang pagod, walang mapapagod, walang magsasawa na gumawa ng mabuti. Lalo na rin po sa Panginoon. Sabi din po niya dito, may blessings yung Panginoon sa atin pag hindi tayo nagsasawang sumunod o nagsasawang gumawa ng mabuti sa Panginoon. Makita natin yan sa verse 9. Sa binasa natin kanina, sabi po niya dito sa verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ayan na po yung blessings ng Panginoon. Kasi hindi tayo nagsawa. Nagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Darating daw yung takdang panahon na tayo iaani. Darating yung takdang panahon, nandyan yung pagpapala ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Tumanim tayo, example, nagtanim tayo ng magandang gawa dito. Nakita natin yung pagiging good example natin. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Darating yung panahon, darating yung time na pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, as a Christian, wag sana tayo dumating sa time na magsawa tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag tayo sana darating sa time na lalayo tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Gusto lang ng Panginoon, huwag tayo magsawa na gumawa ng mabuti at huwag tayo magsawang sumunod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father in heaven, Lord, salamat again, O Lord, sa tayo na binigay sa amin. Salamat din po sa mensahe na pakinggan po namin. Sa oras na ito, nawa ang mensahe na pakinggan po namin, napag-aralan po namin. O Lord, naway tayo tumatak sa aming mga isipan, sa aming mga puso na kung saan darating yung mga tamang panahon, darating yung tamang oras, darating yung araw-araw na may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pumuhay. Salamat po again sa opportunity na binigay sa amin. O Lord, pagpalain niyo po ito, maging pagpapala po sa mga buhay po ng base sa amin. Wala po kaming hiling, hindi pa puri pasalamat sa matamis at pangalan ni Jesus. Amen.